Tayo po muna ay mag-pray tayong lahat sa pag-uumpisa. Tayo po ay yumuko. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na kami po ay inyong pinagsama-sama sa lugar na ito para kayo po ay purihin, mag-aral ng inyong salita at magkaroon ng fellowship. Una, maraming salamat po sa walang hanggang kaligtasan na ipinagkaloob ninyo lahat sa amin. Bagamat kami po ay mga nakatayo na sa pintuan ng kapahamakan sa impyerno, ngunit pinigil ninyo ang aming buhay mula sa hukay ng pagkawasak. Isinugo niyo po si Jesucristo at namatay at nagbayad ng lahat ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng biyayang ito, kami po ay nagkaroon ng katiyakan na kami ay makakapunta sa langit. At ngayon, bilang mga anak ng Diyos, narito po kami sa inyong harapan na nagnanais matuto pa ng inyong mga salita. Pakiusap, buksan po ninyo ang aming mga puso na maunawaan namin ang mga malalalim na bagay sa Biblia. Panginoon, alam din po ninyo na may mga miyembro na maaaring hindi nakadalo ngayon. Ano man po ang nararanasan nila, ano man ang kalagayan, kung may paghihirap o karamdaman, palagi niyo po silang samahan at palakasin na makasama namin sa mga susunod na fellowship. Sa pag-aaral po namin ngayong umaga, samahan kami ng Espiritu Santo magmula umpisa hanggang sa matapos. Kami po ay nagtitiwala lamang sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ako po si Pastor Carlo ngayon po ay Bani Church na. Dati po ako naka-assign sa San Narciso Church sa Zambales din. First time ko pong makapunta ng Pangasinan sa Bani nung inilipat ako nung last week, isang linggo. At masaya po ako na first time ko rin makapunta dito po sa Malasiki Church. Ang dami po ninyo. Masaya ako na nagpapatuloy ang evangelism sa lugar na ito. Ako po ay naligtas noong May 1, 2015. Maaring mas matagal pa yung iba sa inyo na naligtas kaysa sa akin. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos na ako po ay binigyan ng pagkakataon na maglingkod sa mga brothers at sisters. Ipinanganak po ako sa Laguna. Taga Laguna ako. Pero yung mother side ko, taga dito po sa Malasiki. Marami kaming kamag-anak dito. Pero first time ko lang makapunta ngayon sa Malasiki. Hindi ko po alam kung saan. Sabi, Aliaga. May Aliaga ba na barangay? Taga Aliaga, yung mga kamag-anak po namin. Meron bang taga Aliaga rito? Malayo po ba yan? Ay, malayo. Sa September, meron pong Bible seminar na naka-assign ako dito sa Malasiki Church. Ipag-pray niyo po ako na mahanap ko yung mga kamag-anak ko rito para ma-invite ko rin sila. Sa katunayan, noon pa, nung na-postpone yung Bible seminar, kinontak na ng nanay ko yung mga kamag-anak niya. Sabi, puntahan ko na lang daw. Tumaasa po ako na hindi sila magbago ng isip sa September. Makasama natin sila dito. Ngayon po, mag-umpisa tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin yung mga Biblia sa aklat ng Ruth. Sa Ruth chapter 1, sa Lumang Tipan. Aklat po ng Ruth, chapter 1. Magmula verse 19 hanggang verse 22. Kung nakita na po, Ruth chapter 1, verse 19 hanggang 22. Basahin natin ang salitan
Mauna po ako sa verse 19, tapos palitan tayo. Sa gayoy nagpatuloy silang dalawa hanggang sa sila'y makarating sa Bethlehem. Nang sila'y makarating sa Bethlehem, ang buong bayan ay nagkagulo dahil sa kanila. At sinabi ng mga babae, ito ba si Naomi? Ako'y umalis na puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako tinatawag na Naomi, gayong ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin at pinagdalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Ang taas ng pulpito. Sigurado po ako na napag-aralan na ninyo yung buhay ni Ruth. Tama po ba? Pero kahit ganon, i-review po natin at kuha tayo ng maraming aral mula sa isang karakter sa Aklat ng Ruth. Okay? Isasabod ko po para makita po ninyo yung buod ng Aklat ng Ruth. Okay? Ito po ang lupain ng Israel. Sa gitna, dyan po ang lupain ng Judah. At dyan din ang Bethlehem. Sa lugar na ito, dito po may nakatirang mag-asawa. Ang pangalan ay Elimelech at Naomi. Ito pong mag-asawa na ito, merong dalawang anak. Ang pangalan ng isa, Malon, at yung isa po ay Chilion. Noong panahon po nila, dito po sa lugar ng Judah, nagkaroon ng matinding taggutom. Kaya nga itong mag-asawa, nagpasya. Umalis tayo sa lupain ng Judah. Pumunta tayo sa lupain ng Moab. Okay. Isinama nila yung dalawang anak nila. Naglakbay sila papunta sa lupain ng Moab para takasan yung taggutom sa Bethlehem. Okay, naintindihan po ninyo? Okay. Nang panahon na ito, dinisiplina ng Diyos yung pamilya na ito. Dahil sa pag-iwan nila sa lupang ipinangako ng Diyos. Pinatay po ng Diyos yung lalaking asawa, si Elimelech. Kaya nga ang naiwan kay Naomi, yung dalawang anak na lang niya. Kaya lang, kahit nadidisiplina sila ng Diyos, hindi pa rin sila umuwi sa Israel. Tapos itong si Naomi, pinag-asawa pa niya yung dalawang anak niya ng mga babae na nakatira dito sa Moab. Ang pangalan ng naging asawa ni Malon, siya po si Ruth. Yung isa naman, ang pangalan ng naging asawa ni Chilion ay Orpa. Lumipas yung mga panahon, nanirahan pa rin sila sa lupain ng Moab. Pinatay po ng Diyos yung dalawang anak na lalaki ni Naomi. Nang sandali na yan, si Naomi, yung dalawang manugang niyang babae na lang yung natitira. Anong dapat niyang gawin? Bumalik na sa Israel. Yun po agad yung naisip niya. Balik tayo sa lupain ng Israel. Dinisiplina tayo ng Diyos. Pero habang naglalakbay sila, nagbago ng isip si Naomi. Sabi ni Naomi, kayong dalawa, mga manugang ko, umuwi na kayo, bumalik na kayo sa Moab. Hindi na ako magkakaanak para magkaasawa pa kayo. Pag uwi nyo, maghanap kayo ng mga magiging asawa. Ngayon, nag-iyakan silang tatlo. Nagyakapan, naghalikan. Etong si Orpa, bumalik na po siya dito po sa Moab. Nagdesisyon na siya, uwi na ako ng Moab. Babalik na ako sa aking pamilya, sa aking Diyos. Samantalang itong si Ruth, nagkaroon po siya ng matibay na pagpapasya. Naomi, hindi kita iiwan. Sasama ako sa iyo sa Israel. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka maninirahan, doon ako maninirahan. Ang iyong bayan, magiging aking bayan. Ang iyong Diyos, aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Si Ruth, nagpasya na sumama kay Naomi. Nang makita ni Naomi, na si Ruth, nakapagpasya na, isinama po niya pauwi sa Israel. Nang sandali na yan,
Yung dalawa, nakarating po uli sa Bethlehem. Ngayon, nakilala ng mga tao, si Naomi. Ikaw si Naomi, iniwan mo yung lupain noon nung nagkaroon ng taggutom. Sabi niya sa binasa natin kanina, huwag niyo na ako tawaging Naomi. Tawagin niyo akong Mara. Nang sila po umuwi, wala silang pag-aari, walang pera, walang kayamanan. Paano po sila kakain? Ngayon, nakaisip si Ruth, nagpaalam siya kay Naomi. Naomi, pahintulutan mo ako, mamumulot ako ng uhay sa likuran ng mga gumagapas. Ngayon, pinayagan siya ni Naomi, samahan ka ng Panginoon. Ngayon, nagpunta siya sa mga bukid, namumulot ng mga uhay na nalalaglag. Nang sandali na yan, nakarating po siya sa lupain ni Boaz. Nang panahon na ito, panahon ng pag-aani. Okay? Pagpunta ko po sa Bani, puro palayan, puro bukid. Dito po ganun din. Nadaanan ko kasi puro dagat. May bukid din siguro dito. Alam niyo po yung gapas? Pag gumagapas, may nahuhulog. Tama po. Pinupulot po ni Ruth yung mga nahuhulog. Nung panahon na si Ruth ay namumulot, biglang dumating si Boaz doon sa bukirin niya. Ngayon, nakita niya may dalaga si Ruth. Tinanong niya ngayon yung mga alipin niya. Sino yung dalaga na yun na namumulot ng uhay? Sabi ng mga alipin, siya po si Ruth, babaeng taga Moab. Sumama siya kay Naomi, iniwan niya yung bayan niya, iniwan niya yung Diyos niya, para manirahan kasama ni Naomi sa Bethlehem. Nang marinig ni Boaz, lahat ng naging pagpapasya ni Ruth, siya po ay naantig. Sinabi ni Boaz sa mga gumagapas, huwag niyong gagambalain yung dalaga na yon. Habang gumagapas kayo, maglaglag din kayo ng mga uhay na mapupulot niya. Ibig sabihin, pinagpakitaan ng kabutihan ni Boaz si Ruth. Tama po? Nang matapos na siya sa pamumulot, umuwi siya sa bahay ni Naomi. Ngayon, nagulat si Naomi, saan galing yung mga napulot mo? Sabi ni Ruth, merong isang lalaki, pinagpakitaan ako ng kabutihan. Pinakain ako, pinainom ako. Anong pangalan? Boaz. Nang marinig ni Naomi na yung lalaki ay si Boaz, naalala niya, malapit ko itong kamag-anak. Alam niyo po sa Israel, merong tinatawag na Goel system. Ito pong sistema na ito, pagtutubos. Si Naomi at Elimelech, mayaman po sila noon sa Bethlehem. Pero nang umalis sila, yung kayamanan nila nawala sa kanila. Ngayon, yung Goel system, yung malapit mong kamag-anak, pwedeng tubusin lahat ng kayamanan mo noon. Tapos ibabalik sa'yo. Ngayon, naisip ni Naomi, pwedeng tubusin ni Boaz lahat ng kayamanan ko noon, naming pamilya ko. Pag tinubos po ni Boaz yung kayamanan, maging si Ruth, matutubos po niya, magiging asawa niya. Kaya naisip ni Naomi, pwedeng maging asawa ni Ruth si Boaz. Kaya nga nung maggagabi na, inutusan ni Naomi, si Ruth. Sabi ni Naomi kay Ruth, Ruth, ganito yung gagawin mo makinig kang mabuti. Maligo ka ngayon. Tapos magpabango ka. Magpaganda ka. Paggabi na, pumunta ka sa giikan ni Boaz. Huwag kang magpapakita. Ngayon, tignan mo kung saan siya may higa. Pag lasing na siya, pag masaya na siya, lumapit ka na, hubaran mo ng sapatos. Alam niyo po, yun yung proseso na sasabihin kay Boaz na tubusin niya yung kayamanan ni Elimelech. Kaya yun po yung palatandaan. Ngayon, ginawa lahat po yun ni Naomi. Nang makita ni Boaz na may dalaga sa paanan niya, alam na niya, gusto ni Naomi, tubusin ko yung kayamanan niya para maging asawa ko si Ruth. Si Boaz po, sumang-ayon siya. Sabi niya kay Ruth, hintayin mo hanggang sa kinabukasan. Tutubusin ko yung ari-arian ni Elimelech. Ang problema, si Boaz, pangalawa lamang po siya sa malapit na kamag-anak. Meron pang isang tao na mas malapit na kamag-anak. Ito po talaga yung dapat unang tutubos. Pag ayaw niya, siya na yung kasunod. Kaya nga kinausap ni Boaz yung tao na ito. Tubusin mo yung mga ari-arian ni Elimelech. Pag tinubos mo, magiging asawa mo si Ruth. Sabi naman niya, ayoko, masisira yung mana ko.
Ikaw nang bahala. Kaya nga yung karapatan, napunta na po kay Boaz. Okay, nasusundan niya po yung kwento. Ngayon, tinubos niya lahat ng kayamanan ni Elimelech. Ibig sabihin, si Ruth po, naging asawa din ni Boaz. Lumipas ang panahon, itong dalawang mag-asawa, nagkaroon po sila ng anak. Ang pangalan ay Obed. Si Obed lumaki, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak. Ang pangalan ay Jesse. Sino pong anak ni Jesse? Si Haring David. Isipin po ninyo ito. Dahil sa malaking pagpapasya ni Ruth, binigyan po siya ng Diyos ng malaking pagpapala. Yung pinakadakilang hari ng Israel, sa kanya po nanggaling. Nakuha po ninyo? Etong dalawang babae na ito, parehas pong taga-Moab. Pero magkaiba yung naging kapalaran nila. Bakit? Sa desisyon nila. Si Orpah, nagdesisyon umuwi sa Moab. Si Ruth, nagdesisyon sumama kay Naomi. Bakit po siya sumama kay Naomi? Sabi niya, ang iyong Diyos magiging aking Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng buhay ni Naomi, nakilala ni Ruth kung sino ang tunay na Diyos. Kaya sabi niya, sasama ko sa iyo. Yan ang tunay na Diyos. Ibig sabihin, si Ruth tumayo sa panig ng Diyos. Kaya siya binigyan ng malaking pagpapala. Pagdating ng Ruth chapter 2, wala na pong mababasang pangalang Orpah. Pero basahin niyo po hanggang sa bagong tipan, Mateo chapter 1, nandoon pa rin po yung pangalan ni Ruth. Yun po yung pagpapala ng Diyos sa kanya. Okay? Naintindihan niyo po? Yan po yung summary, buod ng aklat ng Ruth. Ang bida, si Ruth. Pero ang pag-aaralan natin ngayon, ito pong si Naomi, yung biyanan. Okay? Kukuha po tayo ng mga aral mula sa buhay ni Naomi. Buksan po natin yung Ruth uli. Ruth chapter 1, verse 1 at verse 2. Kung nakita na po, basahin natin Ruth chapter 1, verse 1 at 2. At nangyari na mga araw ng mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya, ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, ang kanyang asawa ay Naomi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak na ay Malon at Chilion. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Juda. Sila ay pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon. Tingnan po ninyo yung naging buhay ni Naomi. Ito pong mag-asawa na ito, bakit po sila umalis sa Bethlehem? Ano pong sabi sa verse 1? Nagkaroon ng taggutom. Nagkaroon ng kahirapan sa buhay nila. Nang makaranas sila ng kahirapan, iniwan nila yung lupain ng Diyos. Yung lupain na ipinangako sa kanilang nakanaan. Sila po, mga Israelita, mahalaga sa mata ng Diyos, piniling bayan ng Diyos. Pero kahit ganon, nang makaranas lang sila ng paghihirap sa kanilang buhay, nagawa nila iwanan agad ang Diyos para tumakas sa paghihirap. Ano nangyari? Lumayo po sila ng lumayo sa Diyos. Umalis sa lupain, dinisiplina ng Diyos. Pero isipin niyo po, si Ruth, siya po ay Gentile, hintil. Walang kaugnayan sa Israel. Hindi pinili ng Diyos. Pero kahit si Ruth ay isang hintil, unti-unti nakapasok siya sa Israel. Pagkatapos, nang makapasok sa Israel, palalim pa ng palalim. Naging asawa pa niya, si Boaz. Tapos naging anak pa niya, yung pinakadakilang hari. Yan po ay anino ng mga born-again Christian. Isipin niya po noon, may kaugnayan ba tayo sa Diyos bago maligtas? Wala tayong kaugnayan sa Diyos. Hiwalay tayo sa Diyos. Pero unti-unti, nakapasok tayo. Nakapakinig ng gospel. Pagkatapos, ipinasok tayo ng Diyos sa loob ng church. Yung piniling sambahayan ng Diyos. Kaya lang, isipin ninyo, sa pagpasok natin sa church, yung mga bagong ligtas, wala pang malalim na fellowship sa Diyos.
unti-unti, habang tumatagal, lumalalim ng lumalalim, yung fellowship sa brother at sister, yung fellowship, personal na fellowship sa Diyos. Yan po yung anino ng buhay ni Ruth, ng pagpasok niya sa Israel. Yung anino ng Christian life natin. Pagkatapos maligtas, dapat lumalim ng lumalim yung fellowship natin sa Diyos. Pero yung anino naman ni Naomi at Elimelech, sila na yung mga ligtas na umalis sa church. Ano pong nangyari? Dinisiplina sila ng Diyos. Nang madisiplina, nang makita nila yung disiplina, bumalik sa church. Umaasa po ako na yung mga brother at sister natin, hindi po gagayahin si Naomi na iiwanan ng church dahil may kahirapan. Minsan, ang bilis nating magdesisyon na umalis sa church. May taggutom. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko magtrabaho. Pupunta ako sa ibang bayan. Ganyan po yung nangyari sa mag-asawa. Isipin niyo po, sila umalis sa Israel para lamang takasan yung taggutom. Maaaring ang iniisip nila, saglit lang tayong aalis. Pag tapos na yung taggutom, uwi agad tayo. Pero alam niyo po kung gaano katagal sila nanirahan sa ibang lupain? Pag binasa niyo sa verse 4, 10 taon sila inabot. Minsan iniisip natin, 1 taon lang akong alis, magtatrabaho lang ako, tapos babalik ako. Pero pag ginawa po natin yon, hindi natin mamamalayan, humahaba ng humahaba yung panahon na tayo po ay nahihiwalay sa church. Kaya nga kahit may kahirapan, kung saan tayo inilagay ng Diyos, huwag po tayong alis. Unang aral po na makukuha natin sa buhay ni Naomi, kapag tayo po ay umalis sa church, lagi pong mayroong disiplina. Okay? Tingnan niyo po ulit sa verse 1. Sa unang bahagi, at nangyari ng mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Ibig sabihin, sila mismo yung nagdesisyon, umalis para takasan yung taggutom. Isipin niyo po, nang umalis si Naomi sa lupain ng Israel, ano po yung nangyari? Bumaba po yung standard ng Christian life niya. Yung anak niya, 2 anak niya, pinag-asawa niya ng mga babae sa Moab. Alam niyo po yung mga babae sa Moab? Kung sino sila? Sila po, anak ng kasalanan. Ang Diyos, lahat ng mga Israelita, hindi niya pinag-aasawa ng mga Gentile. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Pero nang lisanin nila, yung lupain ng Israel, bumaba po yung Christian life nila. Si Naomi, pinahintulutan pa niyang mag-asawa ng hintil yung mga anak niya. Okay? Tingnan po ninyo. Yung mga Moabita, sa mata po ng mga tao, lalo na sa mata ng mga Israelita, sila ay mga isinumpa. Alam niyo po kung bakit? Sila po ay mga anak ni Lot. Si Lot, pamangkin ni Abraham. Isang araw, dumami yung kayamanan ni Abraham at saka ni Lot. Hindi na makaya ng lupain kung saan sila nakatira, nasuportahan lahat ng mga hayop nila. Kaya nagdesisyon si Lot, Abraham, maghiwalay tayo. Pupunta ako sa lupain ng Sodoma. Nang sandali na yon, nanirahan si Lot sa lupain ng Sodoma. Alam po natin na yung lupain na yon, punong-puno ng kasalanan. Hanggang sa dumami ang kasalanan, napuno na ang Diyos. Winasak, pinaulanan ng apoy at asupre. Pero bago wasakin ng Diyos yung lupain ng Sodoma at Gomora, inilabas muna ng Diyos yung pamilya ni Lot. Nagsugo ng anghel para ilabas yung pamilya ni Lot. Si Lot, yung 2 anak niyang babae, yung asawa niya. Kaya lang, nang paulanan na ng Diyos ng apoy yung Sodoma at Gomora, yung asawa niya, lumingon po sa likuran. Kasi yung lahat ng kayamanan nila, nasa lupain ng Sodoma. Ibig sabihin, ang puso ng asawa niya, yung kayamanan nila. Kaya ano nangyari? Naging haliging asin. Ngayon, takot na takot si Lot. Kasama niya yung 2 anak niya. Alam niyo po kung saan sila tumira? Sa mga kabundukan.
Tumira sila sa mga yungib sa kuweba. Habang sila'y nasa kuweba, nag-aalala yung dalawang anak ni Lot. Nag-uusap yung magkapatid. Ate, patay na yung mga asawa natin. Wala tayong asawa. Wala rin tayong anak. Mapuputol yung lahi ng ating tatay. Ngayon, magplano tayo. Paano natin maitutuloy yung lahi ni Ama? Alam niyo po, nag-usap sila, nagplano sila. Alam niyo po yung napagplanuhan nila? Sabi nung isa, sa bunso, lalasingin natin si tatay. Pag lasing na siya, sisipingan ko siya. Pagkatapos bukas, lasingin uli natin. Sumiping ka naman sa kanya. Sa pamamagitan nun, nagdalang tao po yung dalawang anak ni Lot. Tingnan natin sa Genesis, chapter 19. Genesis chapter 19, verse 36 hanggang 38. Sa 36 hanggang 38, basahin po natin. Sa ganito'y kapwa, nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. Nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Moab, na siyang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, tinawag sa pangalang Benami, na siyang ama ng mga anak ni Amon hanggang sa araw na ito. Saan po galing yung mga Moabita? Sa kasalanan. Yung dalawang anak ni Lot, natuto ng kasalanan sa Sodoma. Nilasing nila yung tatay nila at sinipingan. Tama po bang pag-iisip yung ganon? Mali po, yun ay kasalanan. Alam na alam po yan ng mga Israelita. Na yung mga Moabita, mga Amonita, yan po ay kinasusuklaman ng Diyos. Kaya nga sa Deuteronomy, nakalagay po doon na yung mga Moabita at Amonita hindi maaaring makapasok sa kapulungan ng Israel. Pero anong nangyari? Nang umalis sila sa Kanaan, yung mag-asawa, pinayagan po ni Naomi, yung dalawang anak niya, mag-asawa ng mga babae sa Moab. Ibig sabihin, bumaba yung Christian life niya nang iwanan nila yung bayan ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Ganyan po yung nangyayari sa atin kapag tayo po ay umaalis sa church. Kapag nandito tayo sa church, alam natin yung standard ng Diyos. Bawal ang bisyo, bawal inom, bawal ang sugal. Sa mga kabataan, bawal boyfriend, girlfriend, ML, Facebook. Pag nasa loob tayo ng church, alam natin, bawal talaga yan. Sang-ayon tayo. Pero sa sandaling humiwalay tayo sa church, ano po yung nangyayari? Nag-uumpisa na tayong tanggapin yung mga bagay na yan. Katulad ni Naomi. Nagrereklamo na tayo. Bakit bawal mag-inom? Yung mga kaibigan ko, mga lasinggero. Bakit hindi ako? Ba't bawal magsugal? Bakit bawal mag-boyfriend, mag-girlfriend? Lahat ng kaibigan ko, may boyfriend. Kapag tayo po lumayo sa church, unti-unti bumababa yung Christian life natin. At natatanggap natin yung mga kasalanan ng sanlibutan. Katulad po ni Naomi. Balik po tayo sa Ruth chapter 1. Ruth chapter 1, verse 20. Basahin po natin verse 20. Sinabi niya sa kanila, "Huwag na ninyo ako tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat." Isipin niyo po ito. Umuwi na si Naomi at si Ruth sa Bethlehem. Pag-uwi niya, nakilala siya ng mga tao. "Oh, ikaw si Naomi." Alam niyo po, anong sagot ni Naomi? "Huwag niyo na ako tawaging Naomi. Tawagin niyo akong Mara." Bakit sabi ni Naomi, wag na daw siya tawaging Naomi? Bakit Mara na? Alam niyo po ang ibig sabihin ng Naomi sa Biblia?
Ang tunay na kahulugan ng pangalang Naomi, ito po ay kagalakan, kasiyahan. Yung Mara, ano po yung Mara? Kapaitan. Sa Exodo, nang ilabas ng Diyos sa mga Israelita sa Egypt, nakarating sila sa lupain ng Mara. Nang inumin nila yung tubig, mapait. Ngayon, tinawag yung lupain na yun na Mara. Ibig sabihin, mapait. Ngayon, sabi ni Naomi, huwag niyo na ako tawaging Naomi. Tawagin niyo akong Mara. Alam niyo po, si Naomi, nung naandoon sa Israel, habang nakatira pa sila doon, punong-puno siya ng kagalakan. Buhay yung asawa niya, kompleto yung pamilya, yung 2 anak. Sa Israel, mayaman po sila. Punong-puno ng kagalakan. Pero nang iwanan niya ang Israel, yung kagalakan sa puso niya, napalitan po ng kapaitan at kalungkutan. Bakit po? Namatay yung asawa niya. Namatay yung 2 anak niya. Lahat ng kayamanan nila naubos. Pag-uwi niya sa Israel, may kasama pa siyang Gentile. Punong-puno na ng kalungkutan yung naging buhay ni Naomi. Ganyan po yung nangyayari sa atin. Sa sandaling umiwalay tayo sa church, yung kagalakan sa puso natin, yan po ay nawawala. Napupuno na tayo ng problema, ng alalahanin sa buhay. Kaya nga ang susi, para hindi bumaba ang Christian life natin, huwag po tayong umalis sa church. Manatili lang kayo kung saan kayo nilagay ng Diyos. Para yung kagalakan, hindi po mawala sa bawat isa sa atin. Alam ko po, pag nasa loob ng church, masaya. Tama po ba? Kasama yung mga brother at sister, may fellowship, nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kapag iniwanan natin ang church, lahat ng ito mawawala. Lahat ng kagalakan, mawawala sa ating puso. Alam niyo po, kahit may kahirapan, ang mga Kristiyano, dapat umasa po sa Diyos. Huwag umasa sa sarili. Pag umasa tayo sa sarili, meron tayong plano na iba, maaaring iwanan ng church. Alam niyo po, ang mga Israelita, napapalibutan sila ng maraming bansa. Malalakas na bansa. Mga kaaway po nila, yung mga nakapalibot sa kanila. Ngayon, yung mga Israelita, natatakot sila. Baka bigla silang lusubin nung panahon ni Isaiah. Dahil natatakot sila sa mga kaaway, alam niyo po ang ginawa nila? Sa halip na umasa sa Diyos, sila po umasa sa Egypt. Bakit? Malakas ang Egypt. Maraming karwahe. Maraming mga bayo. Nang sandali ng mga Israelita, umaasa sa Egypt sa halip na sa Diyos, pinagalitan sila ng Diyos. Tingnan natin sa Isaiah 31. Isaiah 31. Verse 1. Isaiah 31 verse 1. Sige po, basahin natin. Kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong at umaasa sa mga kabayo na nagtitiwala sa mga karwahe sapagkat marami sila at sa mga bayo sapagkat napakalakas nila. Ngunit hindi sila nagtitiwala sa banal ng Israel o sumasangguni man sa Panginoon. Ano po yung sabi ng Diyos sa mga Israelita? Kahabag-habag kayo. Bakit sa bansa kayo umaasa? Bakit sa karwahe? Bakit sa kabayo? Ba't hindi kayo umasa sa banal ng Israel? Ibig sabihin, ba't hindi kayo umasa sa akin? Kahit may paghihirap kayo, kung aasa kayo sa akin, tutulungan kayo ng Diyos. Ganyan po sa Christian life natin. Marami tayong problema. Halimbawa, may problema sa pera, financial. Ano po yung una nating ginagawa? Saan tayo kumakapit? Saan tayo umaasa? Sa mga tao. Sa kaibigan, manghihiram ng pera. Kapag may karamdaman, ano pong unang ginagawa? Punta agad sa ospital. Ang sasabihin lang ng Diyos sa atin, kahabag-habag kayo. Ba't umaasa kayo muna sa iba? Umasa kayo sa akin. Anumang paghihirap, meron tayo, dapat umasa po tayo sa Diyos. Ito po yung wala sa buhay ni Naomi at Elimelech.
nang magkaroon ng paghihirap sa buhay nila, hindi po sila umasa sa Diyos. Umasa sila sa ibang bansa. Kaya nga sila po ay dinisiplina ng Diyos. Nung panahon na tawagin ng Diyos si Abraham, sa Genesis chapter 12, nagkaroon din po ng taggutom. Matinding taggutom. Sa chapter 12, verse 1, sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Tapos pumunta ka doon sa lupain ituturo ko sa iyo. Sumunod po si Abraham. Kaya lang, pagdating niya doon sa lupain na itinuro ng Diyos, yung Kanaan, nagkaroon pa ng taggutom. Nasa Genesis chapter 12 pa rin po yun. Ano yung ginawa ni Abraham? Hindi rin siya nagtiwala sa Diyos. Bumaba din siya pa Egypt. Ang Egypt po, nasa baba lang ng Israel. Si Abraham, mula dito, bumaba din. Para iwasan yung taggutom. Alam niyo po yung nangyari? Habang si Abraham malapit na sa Egypt, kinausap po niya yung asawa niya, si Sarah. Sabi niya, Sarah, malapit na tayo sa Egypt. Ikaw, napakaganda mo. Sigurado magugustuhan ka ng parao, ng hari doon. Kukunin ka niya para maging asawa. Pag nalaman niya na asawa kita, papatayin naman nila ako. Ngayon, pagdating natin sa Egypt, ganito yung sasabihin natin. Pag tinanong ka, o ako, sabihin natin, magkapatid tayo. Ano po yun? Nagsinungaling po si Abraham. Pagdating nila sa Egypt, nakita ng parao, si Sarah. Ang ganda, kinuha po ni parao para maging asawa. Kayo po, halimbawa yung asawa nyo, kukunin ng ibang tao, papayag po kayo? Para maging asawa nila? Hindi tayo papayag. Makikipagpatayan tayo. May papayag sa inyo? Kunin mo na, sige. Ganun ba? Hindi po tayo papayag. Pero si Abraham, hinayaan niya lang. Yung asawa niya, kinuha ni Parao para maging asawa. Bakit? Takot po si Abraham. Una, iniwan niya rin yung bayan ng Diyos. Ang naging resulta, siya po ay nagsinungaling. Alam niyo po, pag tayo ay unti-unti nang humihiwalay sa church, ang unang resulta, nagsisinungaling po tayo. Halimbawa, ayaw mong magsimba. Ngayon, nakita ka ng brother, sister. Tara na, attend tayo, Lord's Day sermon. Sakit ng ulo ko eh. Malusog naman. Maglalaba kasi ako. Hihiga lang naman, manonood ng TV. Habang tayo humihiwalay sa church, ang nagiging resulta, nagsisinungaling tayo. Katulad ni Abraham. Alam niyo po, tinulungan pa rin ng Diyos si Abraham sa Genesis chapter 12. Binawi ng Diyos si Sarah. Paano? Nasa isang kwarto si Abraham at Sarah. Ngayon, yung parao, napasilip doon sa kwarto. Nakita niya si Abraham, hinihimas niya si Sarah. Ngayon, nalaman ng parao, hindi mo yan kapatid. Asawa mo yan. Bakit ka nagsinungaling? Pinagalitan po nung hari si Abraham. Tingnan natin. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Sa verse 19 at 20. Genesis chapter 12, verse 19 at 20. Basahin natin. Bakit mo sinabing siya'y aking kapatid, na anupat siya'y aking kinuha upang maging asawa? Kaya't ngayon, narito ang iyong asawa, siya'y kunin mo at umalis ka. At nag-utos ang paraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inihatid sa daan, ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang pag-aari. Gayun pa man, nabawi po ni Abraham si Sarah. Tinulungan po sila ng Diyos. Pero ang tandaan po ninyo sa verse 19, yung parao, yung Gentile, yung hintil, pinagalitan niya po yung anak ng Diyos na si Abraham. Bakit mo sinabi, siya yung kapatid? Alam niyo po, sa mata ng Diyos, sino ang mas mahalaga? Si Abraham o yung parao? Si Abraham, tama po?
Pero si Abraham, na tao ng Diyos, pinagalitan, sinaway ng Gentile. Ganyan po yung mangyayari sa atin. Pag humiwalay tayo sa church, una, nagsisinungaling tayo. Pagkatapos, yung mga hindi ligtas, sasawayin nila yung buhay natin. Kala ko ba ligtas ka? Ba't ganyan ka na ngayon? Noon, ini-invite mo ako sa church. Pero ngayon, bakit ganyan na? Gumagawa ka na ng kasalanan, nagsisinungaling ka. Yung mga hindi ligtas, gagamitin ng Diyos para sawayin yung mga ligtas. Sa Mateo chapter 5, nakalagay po doon, kayo ang asin ng lupa. Kung ang asin ay tumabang, ano pang mapapakinabang nito? Wala na itong kabuluhan, kundi itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Sino yung asin ng lupa? Yung mga ligtas. Yung asin, tumutukoy po sa kabanalan at sakripisyo. Kung tayong mga ligtas, mabubuhay na walang kabanalan, humihiwalay sa church, ano daw? Sabi ng Diyos, wala nang kabuluhan, hindi na magagamit. Itatapon na sa labas at aapakan ng mga tao. Yuyurakan. Sasawayin ng mga tao. Ganyan po yung mangyayari sa atin. Kaya nga para hindi natin maranasan na magsinungaling, na sawayin ng mga hindi ligtas, wag po tayong umalis kung saan tayo nilagay ng Diyos. Balik po tayo sa Ruth chapter 1. Ruth chapter 1. Verse 1. Ruth chapter 1 verse 1. Basahin po natin uli. At nangyari ng mga araw ng mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya, ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki. Alam niyo po kung sa anong panahon nabuhay si Ruth at Naomi? At saka yung pamilya ni Naomi? Panahon po ng mga hukom kaysa unang bahagi. At nangyari ng mga araw na mga hukom ang namumuno. Ibig sabihin, panahon ng mga judge. Alam niyo po yung panahon ng judge? Pagkamatay ni Josue, nag-aalala yung mga Israelita. Patay na si Josue. Sino na yung mamumuno sa atin? Alam niyo po yung unang-una nilang ginawa ng mga Israelita? Nagtanong po sila sa Diyos. Nanalangin sila. Panginoon, sino na ang mamumuno sa amin? Napakaganda po ng umpisa ng panahon ng mga hukom. Tignan po natin sa Judge, Hukom, chapter 1, verse 1. Yung pinakaunang verse. Dito nag-umpisa ang panahon nila. Hukom, chapter 1, verse 1. Basahin natin. Pagkamatay ni Josue, itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, sino ang mangunguna sa amin upang labanan ng mga Kananeyo? Tingnan po ninyo, yung umpisa pa lang nila, nagtatanong sila sa Diyos, Panginoon, sinong mamumuno sa amin? Ang ganda po ng umpisa nila. Pero lumipas yung mga taon, ano po nangyari? Pag binasa ninyo, gumagawa sila ng kasalanan. Pagkatapos, didisiplinahin sila ng Diyos. Tapos dadaing sila, Panginoon, iligtas mo kami. Magsusugo ang Diyos ng hukom. Pagkatapos silang iligtas, lilipas yung panahon, gagawa na naman ng kasalanan. Didisiplinahin na naman ng Diyos. Hihingi na naman ng tulong, magsusugo ng hukom. Paulit-ulit po yung pag-ikot na ito. 7 ulit na naulit sa aklat po ng hukom. At nung panahon nila, hindi na sila nanghingi ng tulong sa Diyos. Tingnan po na natin yung pinakahuling verse sa aklat ng hukom. Chapter 21, verse 25. Chapter 21, verse 25. Basahin natin. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Isipin po ninyo, ang ganda ng umpisa, nananalangin sila. Pero anong katapusan nila?
ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin. Ibig sabihin, hindi na po sila nagtatanong pa sa Diyos. Kung ano yung iniisip nilang tama, yun yung ginagawa nila. Isa pa, sabi dito, ng mga araw na yon, walang hari sa Israel. Wala po bang hari ang Israel? Meron pong hari. Yun po yung Diyos. Pero bakit sabi walang hari? Dahil ang mga Israelita, hindi nila kinikilalang hari ang Diyos. Kaya nga, sino ang Diyos nila? Yung sarili na nila. Kung ano yung matuwid, ginagawa nila. Ito pong mag-asawa, nabuhay sa panahon ng hukom. Ibig sabihin, hindi po sila nagtatanong din sa Diyos. Ginawa nila kung ano ang matuwid sa sarili nilang paningin. Nang makita nilang may taggutom, umalis tayo. Takasan natin yung taggutom. Hindi man lang sila nagtanong, Panginoon, aalis ba kami? May taggutom. Alam niyo po, sa lahat ng bagay sa Christian life natin, dapat po tayong magtanong sa Diyos. Maliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay, lalo na sa Christian life, ito po dapat isinasangguni natin sa Diyos. Kung hindi, katulad ni Naomi, makakaranas tayo ng maraming disiplina ng Diyos. Sa aklat po ng Josue, kilala niyo si Josue, tama po? Siya yung namuno sa mga Israelita para sakupin yung lupain ng Kanaan. Yung buhay ni Josue, halos 100% kaparehas ng naging buhay ni Jesus. Halos perpekto. Isang beses lang po nagkamali si Josue. Alam niyo po kung ano? Yung pagkakamali niya? Hindi po siya nagtanong sa Diyos. Isang araw, habang sinasakop nila yung Kanaan, halimbawa itong lupain na ito, Kanaan, nasasakop nila paunti-unti. Sabi ng Diyos sa kanila, patayin ninyo lahat ng lipi na nakatira sa Kanaan. Wala kayong ititira. Ngayon, sinasakop nila, pinapatay nila yung mga nakatira doon. Merong isang lipi sa Kanaan, mga Gibeonita. Ngayon, sa malayo sila nakatira. Nababalitaan nila, yung mga Israelita, sinasakop unti-unti yung Kanaan. Ngayon, alam nila, papatayin din tayo ng mga Israelita. Ngayon, ang gawin natin, dayain natin sila. Sila po ay gumawa ng plano. Okay? Ang plano nila, naghanda sila ng maraming bagay. Na kunwari, nanggaling sila sa napakalayong paglalakbay. Naghanda sila ng mga lumang sako, yung mga damit nila, lumang-luma na. Yung mga sandalyas, mga tagpi-tagpi. Naghanda ng tinapay na inaamag. Yung alak nila, yung lalagyan, bulok na. Ngayon, ibig sabihin, kunwari, nanggaling sila sa napakalayong paglalakbay. Ngayon, pumunta sila sa mga Israelita. Sinalubong nila. Kinausap nila, mga Israelita, makikipagpayapaan kami sa inyo. Huwag nyo kaming papatayin. Nanggaling kami sa pinakamalayong lugar. Alam niyo po, nang makita ng mga Israelita, yung mga Gibeonita, nakakutob na sila. Sabi ng mga Israelita, sa palagay namin, dito lang kayo nakatira. Nang sandali na yon, ano po yung dapat gawin nila? Magtanong sila sa Diyos. Panginoon, makikipagpayapaan ba kami sa mga tao na ito? Pero si Josue, hindi po siya nagtanong sa Diyos. Nakipagpayapaan siya. Hindi namin kayo papatayin. Yan po yung naging kasalanan ni Josue. Kaya nga, hindi niya mapatay yung mga Gibeonita. Okay? Tingnan natin sa Josue. Tingnan niyo po yung kwento na ito. Chapter 9. Josue, chapter 9, verse 7. Josue. Tingnan niyo po sa verse 7. Chapter 9, verse 7. Ngunit sinabi ng mga Israelita sa mga Hebeyo, ito po yung mga Gibeonita, yung mga Hebeyo. Okay? Marahil, kayo'y naninirahang kasama namin. Paano kami makikipagtipan sa inyo? Sabi ng mga Israelita, nakakutob sila. Siguro, dito lang kayo nakatira, sa malapit sa amin. Pero, hindi sila nagtanong sa Diyos. Basahin natin yung 14 at 15. 14, 15. Kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon at hindi humingi ng payo sa Panginoon.
Si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila at hinayaan silang mabuhay at ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa sa kanila. Hindi po nagtanong si Josue sa Diyos. Nakipagpayapaan siya agad. Alam niyo po kung ano naging resulta? Pag binasa niyo yung mga kasunod na nangyari, yung mga Gibeonita, nalaman ng mga Israelita, dinaya niyo lang pala kami. Mga Gibeonita pala kayo. Pero hindi po nila magawang patayin dahil sa sumpa. Pagkatapos, yung mga Gibeonita, sila pa yung nagdulot ng maraming problema sa Israel. Naging tinik sa Israel ang mga Gibeonita. Ganyan po yung nangyayari sa atin. Anumang bagay na hindi natin itatanong sa Diyos, nagbubunga po ito ng mas malaking problema. Nagiging tinik pa sa atin. Lumalaki ng lumalaki yung problema kapag tayo po ay hindi nagtatanong sa Diyos. Tingnan po yung nangyayari sa kanya. Lumaki ng lumaki yung problema ni Naomi. Pinatay yung asawa niya, 2 anak niya, dahil hindi sila nagtanong sa Diyos. Si David, sa buong buhay po niya, palagi siyang nagtatanong sa Diyos. Maliit na bagay o malaking bagay, palagi po siyang sumasangguni. Pag binasa niyo, sa unang Samuel, 2 Samuel, ang daming talata. At sumangguni si David sa Panginoon. At sumangguni si David sa Panginoon. Muli, sumangguni si David. Kahit simpleng bagay lang. Halimbawa, aatake sila sa mga kaaway. Magtatanong si David sa Panginoon, Panginoon, lulusubin ba namin o hindi? Sumasagot ang Diyos sa kanya, lusubin nyo. Panginoon, sino yung mangunguna? Nalipi. Yung Benjamin. Kaninong angkan? Kahit napakaliit na detalye, itinatanong po ni David sa Panginoon. Kaya nga, sa buong buhay ni David, siya po palaging binigyan ng pagtatagumpay ng Diyos. Yan po yung sikreto sa Christian life natin. Kung magdedesisyon tayo ayon sa sarili natin, asahan nyo po, mas malaking problema yung darating sa atin. Pero kung anumang bagay, itatanong natin sa Diyos, magiging maayos po yung takbo ng Christian life natin. Okay? Kapag tayo po sumasangguni sa Diyos, ano po yung kailangan natin gawin? Kailangan maghintay ng sagot ng Diyos. Pag nagtanong tayo sa Diyos, kailangan maghintay. Okay? Yung pagtatanong at paghihintay ng sagot, yan po palaging magkasama. Si Abraham at si Sarah, pinangakuan ng Diyos ng anak. Okay? Paparamihin ko ang inyong binhi, kasi dami ng bituin sa langit. Ngayon, nung tinawag ng Diyos si Abraham at pinangakuan, siya po ay 75 years old na. 10 taon po yung agwat niya sa asawa niyang si Sarah. Ilang taon po yung asawa niya? 65 na. Nung tinawag sila. Isipin niya po, si Sarah, baog. Tapos 65 na. Maaring menopause na rin siya. Tama po? Pero sabi ng Diyos, bibigyan kita ng anak sa pamamagitan ni Sarah, na iyong asawa. Naghintay si Abraham. Lumipas yung mga taon, 1, 2, 5, 10, wala pa rin yung ipinangakong anak. Ngayon ay inip na silang mag-asawa. Wala pa rin yung anak natin. Hindi pa ibinibigay ng Diyos. Ano pong ginawa nila? Gumawa sila ng sarili nilang paraan. Sabi ni Sarah, Abraham, may alipin ako, si Hagar, sipingan mo, para magkaanak ako. Sinipingan ni Abraham, nagkaroon po ng anak. Ano pong pangalan? Ishmael. Siya po yung pinagmulan ng mga bansang Arabo. Okay? Isipin niya po, kung naghintay sila ng sagot ng Diyos, kung naghintay sila hanggang sa ibigay si Isaac, hindi po magkakaroon ng gulo. Okay? Pag binasa nyo, si Isaac, inuusig niya si Ishmael, inuusig niya si Isaac. Hanggang ngayon po, yung mga Arabo, ginigera ang Israel. Kung si Abraham naghintay hanggang sa matanggap niya si Isaac, maaaring payapa po ang Israel. Tama po? Pero dahil hindi sila nakahintay ng sagot ng Diyos, nagkaroon po ng malaking gulo yung anak niya, si Isaac. Hanggang ngayon, may malaking gulo pa rin sa Israel.
Hindi po nakapaghintay. Napakalaga ng paghihintay. Sabi ng Diyos kay Haring Saul, maghintay ka ng 7 araw. Babalik si Samuel. Kaya lang, sa loob ng 7 araw, yung mga kaaway nandyan na, dumarating na. Nanginginig na yung mga Israelita. Takot na sila. Gusto nang tumakas. Si Saul, natatakot na rin. Sabi niya, 7 araw na, wala pa si Samuel. Hindi po sila pwedeng makipaglaban hanggang hindi nakakapag-alay ng handog si Samuel. Ngayon, sa sobrang takot ni Saul, sabi niya, hindi na darating si Samuel. Akin na yung alay, ihahandog ko sa Diyos. Si Haring Saul, siya po yung naghandog ng alay sa Diyos. Pagkatapos niyang ihandog yung alay, dumating po si Samuel. Nakita ni Samuel, ano yung ginawa mo? Alam niyo po, ang may karapatan lamang na maghandog ng alay, mga pari. Si Samuel po ay pari. Si Saul po, hindi po siya pari. Siya ay hari. Yung paghahandog na ginawa ni Saul, yan po ay malaking kasalanan sa Diyos. Anong nangyari? Yung pagiging hari ni Saul, tinanggal ng Diyos. Tapos natagpuan niya si David. Inilipat kay David. Paano po kung naghintay si Saul? Alam niyo po, hindi pa tapos yung 7 araw. Dumating po si Samuel. Pero dahil hindi naghintay si Saul, nawala sa kanya yung paghahari. Minsan, hindi po tayo marunong maghintay kapag nagtatanong tayo sa Diyos o nanghingi tayo ng tulong. Pag nag-pray tayo ngayon, iniisip natin, sana bukas ibigay agad. Sana sa 1 linggo. Sana sa Bible seminar, save na agad yung pamilya ko. Pero minsan, hindi pa po ibinibigay agad ng Diyos. Sa sandaling yon, ano yung dapat natin gawin? Maghintay pa rin ng sagot niya. Sa tamang panahon, ibibigay ng Diyos yung tamang sagot sa atin. Kaya napakalaga po na tayo ay maghintay. Ganyan po yung nangyari sa panahon ng mga Israelita. Tinawag ng Diyos si Moses, akyat ka sa bundok ng Sinai. Ibibigay ko sa iyo yung 10 utos. Kaya lang, yung mga Israelita, naiinip na. Ang tagal ni Moses sa bundok ng Sinai. Nasaan na si Moses? Aaron, baka patay na siya. Nasaan na yung Diyos natin? Ano po ang ginawa nila? Nagpagawa ng gintong guya. Tapos sinamba nila. Ngayon, bumaba si Moses, dala yung tapyas ng bato. Pagbaba niya, nakita niya, yung mga Israelita, sumasamba na sa Diyos-Diyosan. Bakit? Hindi po sila nakapaghintay hanggang sa bumalik si Moises. Sila po ay pinagpapatay ng Diyos dahil sa kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Minsan po, ang dami nating paghihirap, ang daming problema, ang daming pagsubok. Minsan may mga nanguusig pa sa atin. Idinadalangin natin sa Diyos. Alam niyo po, minsan, binibigyan talaga tayo ng Diyos ng mga bagay na yon, mga problema. Minsan, binabaluktot ng Diyos yung buhay natin. Pero kung tayo, pilit nating itutuwid yung baluktot na ibinigay ng Diyos, ano pong mangyayari? Mas lalong magiging baluktot. Alam niyo po, yung baluktot na ibinigay ng Diyos, Diyos din po yung magtutuwid niyan. Hintayin nating ituwid ito ng Diyos. Nakalagay po yan sa Ecclesiastes. Tingnan po natin. Ecclesiastes, chapter 7. Ecclesiastes 7, sa verse 13. Ecclesiastes chapter 7, verse 13. Basahin po natin. Isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Sinong makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Sinong makapagtutuwid? Isaalang-alang mo daw yung ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos din po ang magtutuwid. Kaya nga ang dapat lamang natin gawin, hintayin na ituwid ng Diyos yung mga kahirapan na ibinibigay niya sa atin. Huwag po nating pilitin. Bakit? Magiging kagaya tayo ni Naomi. Hindi nakapaghintay. Una, hindi nagtanong sa Diyos.
tapos hindi naghintay ng sagot. Kaya nangyari, mas naging baluktot po yung buhay ni Naomi. Tingnan po natin sa Isaiah, chapter 30, verse 18. Isaiah 30, verse 18. Isaiah 30:18, basahin natin. Kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo. Kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, mapapalad ang lahat ng naghihintay sa Kanya. Ito pong isang verse na ito, 2 beses binanggit ang naghihintay, yung paghihintay. Una sa Panginoon, sabi, kaya't naghihintay ang Panginoon. Maging yung Diyos, naghihintay po na ibigay daw yung pagpapala sa atin. Ang Diyos po, marunong maghintay. Ngayon, sabi dito sa dulo, mapapalad ang lahat ng naghihintay. Sino yun sa atin naman? Dapat matuto rin tayo maghintay. Kung ang Diyos marunong maghintay, tayo dapat marunong din maghintay na matanggap naman yung ibibigay na pagpapala ng Diyos. Nakuha po ninyo? Kaya nga, magtanong tayo, pagkatapos, maghintay din ng sagot ng Diyos. Balik tayo sa Ruth, chapter 1. Basahin natin yung verse 6 naman. Ruth, chapter 1, verse 6. Basahin po natin. Nang magkagayon, siya at ang kanyang 2 manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ng kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. Makikita po natin dito na si Naomi nagpasya agad na bumalik sa Israel. Nang makita niya na disiplina yung buhay niya, ano po yung naging una niyang ginawa? Bumalik sa Israel. Ano po yung pagbalik? Yan po yung pagsisisi. Repentance. Tama po? Yung pagbalik sa Diyos. Nung hindi pa tayo ligtas, lumalakad tayo sa kasalanan, patungo sa kamatayan, sa paghuhukom, patungo sa impyerno. Tama po? Yung daan nilalakaran natin, bago maligtas, papunta sa impyerno. Ano po yung pagsisisi? Yung pagbalik sa Diyos. Panginoon, iligtas mo ako, ayokong mapahamak sa impyerno. Yun po ang repentance ng mga makasalanan. Pero pagkatapos nating maligtas, patuloy pa rin tayo nakakagawa ng kasalanan. Tama po? Anong dapat nating gawin? Katulad ni Naomi. Bumalik uli sa Diyos, magsisi. Yun nakalagay sa unang Juan, chapter 1, verse 9. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Tama po? Yan po ang pagsisisi ng mga ligtas. Pag mayroon tayong kasalanang nakita sa ating buhay, ang una nating dapat gawin, bumalik na agad sa Diyos. Huwag na nating patagalin. Kung si Naomi bumalik agad sa Diyos nang mamatay ang asawa niya, maaring buhay pa yung 2 anak niya. Pero pinatagal niya ng pinatagal. Ganon din po sa atin. Pag nakita natin, mali na pala yung nilalakaran natin, nasa kasalanan na, bumalik po tayo agad sa Diyos. Magsisi agad tayo. Pagkatapos, ayusin ng Diyos yung fellowship na nasira dahil sa kasalanan. Isipin niyo po ito. Habang wala pa sila sa Bethlehem, habang papunta pa lang, ano kaya ang naiisip ni Naomi? Maaring naiisip niya, pag uwi ko, mapapahiya ako. Makikilala ako ng mga tao. Hahanapin nila yung asawa ko, yung 2 anak ko, tapos may kasama pa akong hintil. Naku, pahiya ako nito. Wala ako isasagot sa kanila. Pero kahit alam niyang mapapahiya siya, umuwi po siya o hindi? Umuwi pa rin. Alam niyo po, kapag kayo umalis sa church, pag tayo humiwalay sa church, ang hirap bumalik. Bakit? Iniisip natin, kung ano-ano na iniisip nila siguro sa akin. Siguro alam nila yung nagawa kong kasalanan. Ang hirap bumalik. Gusto kong bumalik pero mapapahiya lang ako.
Ganyan po yung mangyayari. Tama po ba? Pero kahit alam natin na mapapahiya tayo, kailangan po nating bumalik. Kailangan nating bumalik kaagad. Yan po yung gusto ng Diyos. Isipin niyo po, bakit hindi pinatay ng Diyos si Naomi? Bakit ang pinatay lang ng Diyos si Elimelech tapos yung dalawang anak na lalaki? Wala po sa Bible pero sa palagay ko lang, etong si Naomi, meron siyang puso na gustong umuwi sa Israel. Nagnanais pa rin siya kahit umalis. Kailan kaya ako makakauwi sa Israel? Alam niyo po, yung asawa niya, yung dalawang anak niya, maaring wala na. Maaring iniisip nila na hindi na ako babalik sa Kanaan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinatay ng Diyos. Pero si Naomi, itinirang buhay ng Diyos. Dahil may puso siya na gustong bumalik sa Israel. Yung mga brother at sister na umalis, na may puso na gustong bumalik sa church, tinutulungan po ng Diyos na makabalik. Maaring ganyan po yung nangyari kay Naomi. Tinulungan ng Diyos si Naomi na makabalik. Yung mga brother at sister na talagang wala ng puso na bumalik sa church, hindi po sila makakauwi sa church. Pero hanggang may puso tayo na nagnanais bumalik sa Diyos, sa church, ang Diyos po, tutulungan tayong makabalik. Basahin natin sa unang Pedro, chapter 4, verse 3. Unang Pedro, chapter 4, verse 3. Basahin natin, verse 3. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito pong talata na ito, sinasabi po sa atin, sa mga ligtas. Sabi dito, sapat na ang nakaraang panahon. Yung panahon bago tayo maligtas. Yung panahon na yon, namumuhay tayo sa kasalanan. Ngayon, ang gustong sabihin ng Diyos, sapat na yung panahon na gumawa ka ng kasalanan bago ka maligtas. Ngayong ligtas ka na, huwag ka nang bumalik pa sa buhay na yon, sa buhay na kasalanan. Ganon din po yung sinasabi sa atin ng Diyos. Ngayong ligtas ka na, huwag ka nang bumalik sa sanlibutan. Bakit? Merong disiplina. May hirapan ka rin makabalik. Kaya nga sapat na yon, tapos na. Ngayon, manatili ka. Sa aklat po ng 2 Korinto, chapter 5, doon po nakalagay, tayo ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Tama po? Ngayong bagong nilalang, bagong pamumuhay, kailangan mabuhay hanggang sa tumayo sa harapan ng Diyos. Huwag na nating balikan pa yung nakaraan natin. Hanggang ano oras po ang sermon? Hanggang 12? Haba pala. Isang bagay pa sa buhay ni Naomi, makikita po natin na may mga bagay na dapat tayong gawin kaagad. At may mga bagay na dapat gawin ng dahan-dahan. Nakita natin, ginawa niya agad ang umuwi. Tama po? Ngayon, sa Christian life naman natin, ano yung mga bagay na dapat gawin kaagad? At yung mga bagay na dahan-dahan lang dapat gawin ng mga Kristiyano? Ang pinakauna, yung mga bagay na dapat gawin kaagad, yung pagliligtas ng mga kaluluwa. Tama po? Ito pong bagay na ito, hindi ito dapat ipinagpapaliban. Alam niyo po, meron akong testimony nung bago ako maligtas. Nung nasave ako, gusto ko evangelize agad yung pamilya ko. In-invite ko sila. Ngayon, yung isa kong tito, gusto ko rin imbitahan. Pero sabi ko, sa susunod na lang, imbitahan ko itong tito ko na ito. Kaya lang, namatay po kinabukasan.
May chance pa ako i-evangelize siya? Wala na. Wala na. Alam ko po, hindi ligtas yung tito ko. Naghihirap na siya ngayon sa impyerno. Pero paano kung inimbitahan ko siya agad? Maaring naligtas siya. Tama po. Kaya yung pagliligtas, ito po, ginagawa kaagad. Marami pong nagpa-counseling sa akin, mga brother, sister. Lumalapit, umiiyak. Sabi, patay na yung lolo ko, namatay na yung kamag-anak ko. Noon, gusto ko siyang i-invite. Pero ngayon, wala na ring chance. Yung ganitong mga testimony, wag po nating hintayin mangyari na maging testimony din ng bawat isa sa atin. Yung pagliligtas, ito po ay ginagawa kaagad. Tingnan natin sa Kawikaan. Kawikaan 24. Kawikaan 24. Verse 11. Kawikaan, chapter 24, verse 11. Basahin natin. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Ito po ay utos. Ligtas ka na. Ngayon, iligtas mo naman yung mga patungo sa impyerno. Yung pagliligtas, wag niyo pong ipagpaliban. Okay? Parang may nabasa akong Bible seminar ninyo. Next week. Next week. Gawin niyo po yung best niyo para maimbitahan kaagad yung mga mahal po ninyo sa buhay. Okay? Hindi natin alam ang buhay. Kaya dapat, sulitin po natin na ma-invite sila habang sila po ay buhay pa. Isang bagay pa na dapat gawin kaagad, ito po yung pagtigil sa kasalanan. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero ang gusto ng Diyos, itigil agad yung kasalanan. Sa unang Pedro, ano pong sabi ng Diyos? Kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Paano tayo magiging banal? Paghinto sa kasalanan. Hanggang yung kasalanan, nasa buhay natin, hindi natin itinitigil, namumuhay tayo sa kasalanan. Walang kabanalan. Sa lumang tipan, Levitico 11, kaparehas po yung utos. Kayo maging banal sapagkat akong Diyos ay banal. Kaya yung itigil ang kasalanan, ito po ay dapat gawin din kaagad. Isa pa, na dapat gawin kaagad, bago maglingkod sa Diyos, sa Mateo chapter 5, kung merong alitan, kung may kaaway, makipagkasundo kaagad. Minsan sa loob ng church, meron pong misunderstanding sa pagitan ng brother, sister, nanay, kabataan, may mga misunderstanding. Pero anong sabi ng Diyos? Bago ka maglingkod sa akin, bitawan mo yung alay mo. Puntahan mo muna yung kaaway mo. Makipagkasundo ka muna. Hindi po ipinagpapaliban yung bagay na ito. Bakit? Kung meron pong alitan, sira po yung unity ng church. Kung wasak yung unity ng church, magagamit tayo ng Diyos o hindi? Hindi po tayo magagamit. Kaya nga ang gusto ng Diyos, pag nasira yung pagkakaisa ng church, ayusin agad. Alam niyo po, maraming bagay na dapat gawin kaagad sa Christian life natin. Okay, pagbabasa ng Bible, fellowship, panalangin. Minsan nagpapasya tayo. Gagawin ko na. Magbabasa ako ng Bible. Pero alam niyo po, may pumipigil sa atin. Nandyan po si Satanas. Yung mga bagay na dapat ginagawa kaagad, si Satanas po ayaw niya. Halimbawa, naisip mo, i-invite ko yung tatay ko sa Bible seminar. Bubulong sa'yo si Satanas. Sige, invite mo. Pero wag ngayon, bukas na lang. Wag ngayon, bukas. Magbabasa ako ngayon ng Biblia. Tama, magbasa ka. Pero bukas na lang. Bukas na lang. Si Satanas po, ang gusto niya, ipagpaliban yung mga bagay na dapat gawin kaagad. Kaya nga, minsan, may katamaran tayo.
Ang dapat po natin gawin, lampasan natin yung katamaran na ito. Si Satanas po ang bunga. Kaya nga dapat, gawin natin kaagad. Okay? Ngayon po, ano naman yung mga bagay na dapat ginagawa na dahan-dahan lang sa mga Kristiyano? Meron po kayong naisip? Una, sa mga wala pang asawa, dahan-dahan lang po yung pag-aasawa. Tama po? Hindi ginagawa kagad. Pinapanalangin ng matagal. Panginoon, bigyan mo ako ng maayos na brother o kaya sister. Tapos matagal na fellowship, magkikilala. Hindi po kaagad yung pagpapakasal. Hindi rin kaagad yung pagtrabaho sa abroad. Minsan may plano tayong mag-abroad. Ngayon, magpapa-counseling. Pero nakapag-desisyon na. Sasabihan na lang yung pastor, Pastor, aalis na po ako next month. Alam niyo po, yung pagtrabaho sa abroad, hindi naman masama. Lalo na kung meron tayong church doon. Pero kung wala, kailangan po munang counseling, pag-isipang mabuti. Okay po? Ganon din yung paglipat ng tirahan. Hindi tayo dapat basta lumipat ng tirahan. Yun yung mga pangunahin. Okay? Isa pang bagay na dapat gawin ng dahan-dahan, yung hatulan, yung kapatid. Minsan, pag may narinig tayong balita, okay, alam mo ba, si brother, ganto-ganto yan. Ikaw naman, talaga, ang sama niya. Ganyan pala siya. Ang bilis nating husgahan yung kapatid. Buksan po natin sa Lucas chapter 6. Lucas chapter 6, verse 37. Lucas chapter 6, verse 37. Sige po, basahin natin. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Huwag po tayong humusga kaagad. Huwag tayong humatol. Bakit? Tayo po'y hahatulan din ng Diyos. Tama po? Ang Diyos po ang hahatol. Sa mga ligtas, sa mga ginawa natin, hahatulan tayo ng Diyos. Sa gantimpala, hahatulan ng Diyos. Yung iba, hindi natin dapat hatulan. Kaya mag-ingat po tayo sa paghusga sa mga kapatid. Isang bagay pa na dapat gawin ng dahan-dahan, yung magalit. Pag nasa loob ng church, nagagalit po kayo, hindi? Hindi, di ba? Ang bait, di ba? Ang bait pag nasa church. Binabati lahat, kinakausap. Wala, ang saya-saya. Pag nasa bahay po, nagagalit kayo, hindi? Nagagalit? Nagagalit, tama po. May masabi lang si mister, nakasigaw na. May magawa lang, galit na agad. Yung pagkagalit, ito po ay dapat dahan-dahan ginagawa. Bakit? Sino po yung nakapaligid sa atin? Mga ligtas o hindi? Hindi ligtas. Tama po. Ngayon, kung tayo, ipinapakita natin yung galit, may invite nyo po sila? Hindi natin sila may imbitahan. Punta ka sa Bible seminar. Kilala ka niya, lagi kang nakikipag-away sa asawa mo. Ang hirap mag-imbita, ang hirap mag-evangelize. Kaya dapat, dahan-dahan sa pagkagalit. Tingnan natin sa Santiago, chapter 1. Santiago, chapter 1. Verse 19 at 20. Santiago, chapter 1, verse 19 at 20. Sige po, basahin natin. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit.
Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Mabagal sa pagkagalit. Sabi dito, mabilis sa pakikinig. Pakikinig. Dapat mabilis, lagi nasa church. Pero yung pagkagalit, ito po ay dapat na mabagal. Nagagalit po tayo. Dahil nasa laman, nasa katawan pa rin tayo. Pero, nagbibili ng Diyos, maging mabagal ka sa pagkagalit. Maraming nakatingin sa iyo. Yung mga tao po sa labas, hindi naman sila nakikinig sa sinasabi natin. Nakatingin po sila sa pamumuhay natin. Kaya nga kung ano yung nakikita nila sa buhay natin, ma-evangelize natin sila o hindi. Pinaka-epektibo pong paraan ng pag-evangelize, yung maayos na pamumuhay. Okay? Unang-una, yung hindi laging galit. Meron pong righteous na pagkagalit. Si Jesus nagalit din. Pero hindi ibinilang na kasalanan. Bakit? Yung pagkagalit niya ay para sa Diyos. Yung templo, ginawang palengke. Tama po? Nagalit si Jesus. Gumawa ng panghampas. Itinaboy. Si David nagalit din. Kailan? Nung hinahamak ni Goliath. Yung hukbo ng Diyos. Nilalait ni Goliath yung mga Israelita. Yung Diyos ng Israel. Nang marinig ni David, galit na galit siya. Pwede po tayong magalit. Okay? Kung matuwid yung pagkagalit natin. Kung may pumapasok na kasalanan, dapat magalit tayo. Bawal yung kasalanan na yan. Huwag mo ipasok sa church. Mag-ingat din po tayo sa, sabi dito, marahan sa pagsasalita. Minsan, ang lakas nating magbiro, mag-joke. Pero yung biro natin, ang sakit na. Nakakasakit na ng iba. Sabi dito, maging marahan sa pagsasalita. Mabagal sa pagkagalit. Naintindihan po? Sa buhay po ni Naomi, ibuod natin, marami tayong bagay na natutunan. Ang una, kung tayo po ay lalayo sa church, magkakaroon tayo ng disiplina. Katulad ni Naomi, iniwan niya ang Israel, siya po ay dinisiplina ng Diyos. At pag iniwan natin ang church, yung standard ng Christian life natin, bababa. Tatanggapin natin yung kasalanan unti-unti. Si Naomi, tinanggap niya rin yung mga Gentile para maging asawa ng anak niya. Isa pa, sa buhay natin, bilang Kristiyano, kailangan po natin magtanong sa Diyos. Maliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay sa Christian life, kailangan natin palagi itanong. At kapag nagtatanong tayo sa Diyos, kailangan po nating maghintay ng sagot ng Diyos. Huwag po tayong magmadali. Yung perfect na timing, lagi pong nasa Diyos. Hindi po nasa atin. Isa pa, pag mayroon tayong nakitang mali sa ating buhay, mag-repent agad, bumalik agad sa Diyos. At nakita rin natin na agad ginawa ito ni Naomi. Ganon din sa atin, may mga bagay na dapat gawin kaagad. Magligtas ng kaluluwa, itigil ang kasalanan. At marami pang iba. Ganon din yung mga bagay na dahan-dahan. Yung humatol, magalit, humusga, yung pag-aasawa. Maraming bagay na dapat gawin ng dahan-dahan. Kaya mag-ingat po tayo sa Christian life natin. Ipag-pray nyo rin po, prayer request ko rin sa inyo, may Bible seminar po ako mula bukas sa Agno Mission Branch. Kaya sana marami pong maligtas doon. Okay? Maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na tinuruan ninyo kami ng salita ng Diyos. Natuto po kami sa buhay ni Naomi ng maraming bagay at ang dalangin po namin ngayon ay sikapin namin na isabuhay ang mga natututunan namin. Kami po ay may hina at walang kalakasan, kaya nga sa Christian life namin, kami po ay umaasa lamang sa inyo na palalakasin ninyo kami at palalaguin. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang gaganaping Bible Seminar sa Malasiki Church. Nawa po ay magpadala kayo ng maraming naliligaw na kaluluwa at magligtas kayo ng mga taong patungo na sa kapahamakan. Nawa po maipangaral ng matapang ang salita ng Diyos. Gayon din sa Agno Mission Branch. Nawa po ay maraming maligtas sa pamamagitan ng mahalagang gawain na ito. Muli, maraming salamat po, Panginoon.
at ipinagkakatiwala namin ang lahat sa inyo pong makapangyarihang mga kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.